Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa ilalabas nila na isa pong documentary tungkol kay SBF. Ayan, is SBF inspired. Yan, pinamagatan po itong downfall of the crypto king. Kasi yan, alam naman po natin siguro yung nangyari dito kay SBF at yung kanyang crypto exchange. Siguro ay yung dito sa documentary na ito ay baka ipapakita nila yung documentation. Yan, siguro baka yung kung saan nag-umpisa. Yan, kung saan nag-umpisa si SBF, kung paano siya naging isang crypto king tapos hanggang sa bumagsak. Yan, hanggang sa nag-collapse yung kanyang crypto exchange. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi dito ay once crypto favorite SBF is now subject of new BBC documentary. Ayan, mapapanood po natin siya. Yung lahat-lahat ng tungkol kay SBF. Ayan, ayan po siya. Yung mga nagsasabi na genius daw po siya. Tapos meron namang kumokontra na ayan, hindi raw siya genius. Ayan, siguro malalaman natin dyan sa kung pag mapapanood natin yung kanyang documentary. Once known as one of the prominent leaders in the digital currency ecosystem, Sam Bankman-Fried or SBF is now the subject of a much anticipated documentary that is set to be released by the British Broadcasting Corporation. Ayan, marami po palang nag-aabang sa documentary na ito. Gusto nilang mapanood kasi gusto siguro nilang malaman kung ano talaga ang nangyari. Kasi medyo magulo kasi yung mga sources of information natin kung magbabasa tayo dito sa internet. According to a scoop contained in a podcast on the BBC iPlayer platform, the documentary is dubbed Panorama, Downfall of the Crypto King. Yan po pala yung title. Yan, Downfall of the Crypto King. As the BBC described him, Sam Bankman-Fried set out well to revolutionize the digital currency ecosystem but has ended up becoming its biggest loser with the possibility of a multi-year jail term imminent. Yan po ang nangyari kay Ginoong Sam Bankman-Fried. Ayan, nagkaroon siya ng it has becoming the biggest loser at yung pwede po siyang makulong yan ng multi-year jail term imminent. Ayan. To make the documentary, the media giant said it completed a series of interviews featuring BF, former classmates, colleagues, and insiders to garner more insights into the basis on which the FTX derivatives exchange collapsed. Ayan. Kanilang i-interviewin yung mga naging kaklase ni SBF. Yan, yung kanyang mga katrabaho. Ayan, lahat-lahat ng makakapagbigay ng information tungkol sa nangyaring collapse. Yan, sa pag-collapse ng FTX. The BBC is set to focus the documentary on the red flags that were ignored and eventually pushed the firm into bankruptcy, with an underlying impact being felt across the entirety of the crypto world. The BBC documentary on Sam Bankman-Fried is slated to be on air for 11 straight months from its first release. Ayan, is SBF worthy of recognition? Ayan, members of the digital currency ecosystem are notably divided in whether or not Sam Bankman-Fried deserves the enormous attention he is bound to get by virtue of his major documentary from the BBC. Ayan, pinag-uusapan daw po kung deserve nga raw ni Ginoong SBF or Sam Bankman-Fried yung attention na nangyayari ngayon sa kanya. Yan yung binigay sa kanya na documentary na ito ng BBC. Ayan. Sa tingin ko naman ay hindi naman natin na deserve, siguro deserve niya in a sense na positive or negative way. Siguro sa negative way. Ayan.
kasi alam naman po natin na hindi maganda yung nangyari dito. Maraming naapektuhan ng mga investors sa kanyang exchange, sa pag-collapse ng kanyang exchange. Kaya at ayun nga, may lumalabas na ang nangyari dito sa collapse ay isa itong internal na pangyayari. Ayan, hindi kagaya ng hindi parang yung nangyari dito ay parang intentional, at ang may kagagawan dito ay parang mismong si Sam Bankman-Fried. Ayan. Pero hanggang sa ngayon ay under investigation pa rin. Pero yan po yung sinasabi ng mga, parang nakikita ng mga experts na nag-iimbestiga, na parang si SBF mismo ang siyang may pakana sa pag-collapse ng FTX exchange niya. Yan, SBF and his parents Joseph Bankman and Barbara Fried are currently being played by FTX for misappropriating funds belonging to the trading platform's users. While the documentary is bound to present him as a yet-to-be convicted criminal per the current charges, the caption of the Crypto King has gotten many tongues wagging. Ayan, as a high-profile bankruptcy case in the nascent digital currency ecosystem, the case is bound to inspire more media projection as the case progresses. Ayan, patuloy lamang po yung kaso, hindi pa rin natatapos. Kaya siguro yung documentary na ito ay more on nakapokus sa kanyang background, kung paano niya naitayo yung kanyang exchange. At siguro mag-i-end lamang ito sa pag-collapse. Yan, hanggang sa collapse. Pero yung gusto talagang malaman dito ay yung kalalabasan ng investigation. Yan, yung result ng investigation. Pero sa ngayon ay wala pa. Kaya yan yung aking sariling opinion sa ilalabas nila na documentary dito. Kaya parang i-recognize nila si SBF, si Sam Bankman-Fried dito. Kaya yan yung isang tanong kung deserve nga ba niya talaga na ma-recognize. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.